assessment ng Department of Education sa unang araw ng school year, nabawasan ng malaki ang mga dati ng kulang katulad ng bilang ng mga classroom, silya at mga teacher. Pero dahil din sa pagpapatupad ng K-12 program kung saan compulsory na ang kinder at nadagdagan ang taon sa eskwela, lumobo rin bigla ang bilang ng mga mag-aaral kaya nanganak din ang mga dati ng problema. May report si Sherry Ann Torres. Alas 6:30 ng umaga, formal na sinimulan ang unang araw ng school year 2012-2013 sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila. Excited ang mga grade 7 students sa pagpasok, pati mga magulang. Kasi nakakatakot talaga, baka mamaya pasagasaan, yun yung inaano ko. Minsan may nangunguha ng bata. Nasa 7,000 ang estudyante rito na maghahati sa 3 shifts. At tulad ng inaasahan, siksikan at pahirapan ang nag-i-eksena sa karamihan sa 45,000 public schools. Sa kindergarten pa lang kasi na bahagi ng K-12 program, pumapalo na sa 1.73 million ang enrollee. 14 million naman ang pasok sa 2012-2013 sa elementarya at 5.76 million sa high school. Sa kabila ng mga suliranin, nagpapasalamat pa rin ang Malacanang dahil sa matiwasay daw na pagbubukas ng klase. We were expecting a rainy start, but the weather cooperated, and so we're happy that the students were able to go to school unaffected by any rain. Sabi ng DepEd, taon-taon daw nababawasan ang mga problema sa edukasyon. Para tugunan ang kakulangan sa classrooms, ginagawa na ang mga dagdag silid-aralan. Kaya ang dating 66,800 na classroom shortage, lampas 5,000 na lang daw pagtungtong ng taong 2013. Nasa 11,648 na lang daw ang kulang na guro ngayon, mula sa dating 99,628. Ang libro at upuan, sobra pa raw ng 1.2 billion. Pero ang palikuran, nasa 100,000 pa rin daw ang kulang. Ang extraordinary ay yung mga tinatawag natin na taong-taong problema ay karamihan dito ay nasolusyon na. At ang iba ay meron ng solusyon, ginagawa na. No? Kaya naman bagsak kaagad ang binigay na grado ng Alliance of Concerned Teachers at Kabataan Party List Groups sa K+12 program ng DepEd. Dahil sa hindi nagpatayo ng mga classroom para sa kindergarten, no? Nagkaroon ng dagdag na 1.6 million enrollees sa kindergarten, pero hindi naman nagtayo ng mga classroom. Yung additional 2 years nang hindi ina-address yung basic problems, parang torture yan for students and teachers. K-12 is bound to fail kung hindi i-address ng pamahalaan itong mga problemang ito. At para sa mga kabataan nga, yung access din. Paano yan i-resolve? Ang problema nga, hindi makaabot ng grade 6 yung maraming kabataan, hindi makatuntong ng high school, nadagdagan mo pa ng additional 2 years. Ayon sa ACT, ang nabawasang kakapusan daw ng mga guro sa public schools ay bunsod ng 49,000 contractual at 20,000 volunteer teachers na kinuha ng DepEd, kapalit ng kakarampot na monthly allowance na 3,000 to 6,000 pesos bawat isa. Giit pa ng ACT, sa talaan nila, nasa 97,685 pa rin ang kulang na classroom sa mga public schools, habang nasa 153,709 pa rin ang mga eskwelahang walang maayos na palikuran at inuman ng mga mag-aaral. Laging pinapaalala sa atin ng DepEd na buong mundo, K-12 na. Global standard daw. Kung gano'n, at the minimum, sundin natin yung global standard for education spending, which is 6% of the gross domestic product. For the past few years, we're only spending 2.3 to 2.6% of the GDP. Kaninang hapon, sumugod sa DepEd office ang grupo para igiit kay Luistro ang kanilang mga punto. Sherry Ann Torres, GMA News.